Ah, alam ko nang pumasok kayo sa video na to dahil may pares kayo na naging problema, katulad na naging problema ko noon. Dahil nga sa channel ko noon is na ilang beses din akong na-reused. At sa una, dahil yun sa kanta na ginagawa ko at may mali din akong nagawa doon kaya inaamin ko nung umpisa. Tapos nung pangalawa, doon sa yung kukuha ka sa alam ko nung kumuha ako ng yung mga quotation kahit i-translate mo yan sa English, Tagalog is pag wala ka talaga hindi ka magpakita wala kang pwede rin. So ngayon pangatlo yung ginawa ko is nilinis ko talaga bago kayo mag-apply uli. Siguraduhin nyo na lilinisin nyo yung channel nyo, yung mga videos, yung mga title or mga description or thumbnails man yan, or iwasan nyo muna kung may iba kayong channel, iwasan nyo magkaroon kayo ng parehas na kahit konti lang related, pas iwasan nyo muna. Para sa akin lang ha, kung sakasakali lang o kung may sa mga Facebook page kayo na pero dinilit ko lahat yon. Sa akin, dinilit ko ang akin. Kahit sa TikTok, dinilit ko lahat. O sa mga iba kung may mga may mga iba akong channel, dinilit ko din kasi pag meron kasi tendency na kalimutan mo may kaparehas pala. So, yun ang ginawa ko. So, itong huli, nilinis ko na talaga lahat. Nag-apply ako uli. For the third time na nag-apply ako, hindi ako na-approve. Hindi ako na-approve dahil meron na naman akong reuse content. Sabi ko, saan ako nagkamali? Halos lahat nilinis ko na yung mga videos ko. Lahat na, pati yung iba sa mga iba kong mga channel, pinandidelete ko kasi ayoko magkaroon ng problema. So, pero, nung mag-apply ako, ang hindi ko ginawa sa ay ang music. So, nung mag-apply ako, may mga cover song ako na ginawa. Ilan ba yung mga siguro 3 o hindi ko lang sure kung ilan ang cover songs na ginawa ko. At kasi, nagkaroon ako ng idea dahil yung kasamahan ko, yung kakilala ko, mga cover songs ang mga ginawa niya, na-approve naman siya kasi may reuse content siya din before at nung mag-reapply siya, tapos yung mga cover songs, na-approve naman siya. So, ako ang ginawa ko, kinip ko lang siya ng gano'n. So, hindi ko dinilit yun, hindi ko mute. Pati yung mga nung nagla-live stream ako, may mga, siyempre pag live streaming, gumagamit ka ng music, kumakanta. Kahit hindi naman kagandahan yung boses ko, siyempre, kumakanta ako. Love ko kasi ang pagkanta. So, kanta. Wala akong dinilit, wala akong mute, wala talagang binago. So, nag-apply ako. Pag-apply ko, yun na nga. Pag re-apply ko, naka-receive ako pagkatagal. Pag matagal yung ni Lolo, huwag na kayong umaasa na may problema. Kasi pag mabilis lang talaga siyang mag-apply, mabilis ang niya, pinakamatagal na yung isang araw, 2 araw. Ako halos mag-4 na araw, hindi pa rin siya, hindi ako naka-receive ng hanggang sa naka-receive ako yun ng reuse content. So, bakit ako nagkaroon ng idea kung paano mag-appeal? Doon sa isa kong channel, meron akong channel na nag-appeal ako at doon ipinaliwanag ko. Biruin nyo, 5 minutes lang ang bubunuin nyo na makumpleto nyo yung pag-appeal nyo, diba? 5 minutes, anong magagawa mo sa 5 minutes? Wala kang magagawa sa 5 minutes. Ang bilis ng oras na yan. Sobrang bilis ng oras na yan. So, doon sa usa kong channel na 5 minutes lang, inedit ko talaga, pinakita ko paano ko i-edit. Hindi pa natanggap kung paano ko ginawa yung video ko. Kasi pinakita ko, wala, kulang daw, hindi daw na-explain ko yung kabuuan ng channel ko. So, ito na sa main ko. So, ito na sa main ko, ito na ang ginawa ko. So, ito ang ituturo ko sa inyo
baka sakaling makatulong din sa inyo. Kasi biruin nyo, 3 beses akong marios. Halos isang taon mahigit ako bago bumalik dahil na din sa WH natin na kailangan natin. Hindi naman tayo kasikatan. So ang tagal, lalo na ngayon, ang tagal-tagal makakuha ng WH. So, ito yung mga tips na ginawa ko, o tips, ito yung mga steps na ginawa ko nung mag-apply ako, nung nag-appeal ako sa YouTube team tungkol sa reuse content ko na naman ngayon. Baka sakaling makatulong sa'yo dahil na-approve ako. I got approved. And my channel remonetize again dahil dito. So, baka makatulong to sa inyo. So, wag nyong gagawin. Pagkatapos, di ba na-review ang ano mo, nag-apply kayo, nag-re-apply kayo, tas ni-review, tas nagkaroon kayo ng reuse content. Wag kayong magdi-delete ng video. Kahit isa. Huwag nyong i-delete. Kasi pag once na nag-delete na kayo, siguro nakikita na di-detect nila. Hindi nila siguro nire-review yan eh. Basta once na-detect nila na nag-delete ka, hindi na. So, yun ang gagawin nyo. Huwag kayong magdi-delete. Maliban na lang kung after, di ba, after naka-receive kayo, tas may mga ginawa kayong mga video. Alam naman nila yan eh, na kung saan kayo nag-delete. Kung anong time, anong upload niyo yun. Kasi, nung mag-re-apply ako, nung mag-appeal ako, nag-delete ako ng isang video dahil nung mag-appeal ako, more than 5 minutes yung video na yun, yung length, 5 minutes and 20 seconds, hindi tatanggapin yun. Hindi matatanggap, hindi nyo masisend yun. Pag less than 5 minutes dapat. Yung pag nag-appeal kayo, less than 5 minutes. So, una, huwag kayong magdi-delete. Yun nyo lang. So, ito yung mga tips. Ang ginawa ko, una, yun na nga, I did not delete any video on my channel after receiving the result that my application was not approved due to reuse content. Hindi ako nag-delete, hinayaan ko. Tapos pangalawang tips. Ito yung steps na ginawa ko. Introduce ko yung self ko. Stating sinabi ko kung ano yung my real name. Sabi ko, ganito, ako po si ganito. Tapos, ang pangatlo, sabihin mo, i-mention mo yung name ng channel mo. Ano yung name ng channel mo? I-mention mo yung name ng channel mo. Tapos, the type of content or videos you upload on your channel. So, sa akin, sinabi ko kung ano yung content na or anong video ang ina-upload ko sa channel ko. At kung makikita nyo sa description ng channel ko, ang dami dyan. Nandito nagluto, drawing, ano man, cover song, ano man ginagawa, basta ano na lang sinunod ko doon. At tapos, ano mo yan, bakit yan ang mga content mo. Sa mga content mo, kailangan ipaliwanag mo kung bakit yan ang ginagawa mo. Ako, pinaliwanag ko kung bakit ang mga content ko iba-iba. Ang naging paliwanag ko nga, sabi ko, nagtatry ako kung anong video, anong content ang magbabiral. Sabi ko, ewan ko, siguro natawayan sila kung sino mo nag-review ng appeal ko. Sabi ko, kung anong magbabiral sa content ko. Kaya nag-ano ko ng iba-ibang content. Tapos, ang sinabi ko rin, na kaya iba-ibang content dahil gusto ko rin kung ano yung interest ng mga tao, mga viewers ko, kung saan sila more na magkakaroon ng interest yung views ko. Di ba malalaman naman, ito ang daming views. So sa akin talaga, ang daming mga views sa akin sa music. Kaya nag-stay ako ng music. At doon sa yun, kaya kung napansin nyo, gumawa uli ako. Kahit yan ang dahilan na naging ako before. Dahil sinabi ko, ipinaliwanag ko yan. Dahil dyan talaga umaano yung ko. So, pangalawa, sa 4 na yun, di ba, una, pakilala mo yung, isabihin mo kung anong pangalan mo. Halimbawa, kung sikaw sabihin mo, ako sinabi ko kung anong pangalan ko.
Una, sinabi ko kung anong pangalan ko. Pangalawa, sinabi ko kung ano ang channel name ko. Sinabi ko at saka kung ano ang mga content at mga videos na ina-upload ko sa YT ko, sa channel ko. At bakit iba-iba, bakit ito ang mga ina-upload ko. Ipapaliwanag nyo ng ganon. So, biruin, lalahanin nyo, may 5 minuto lang kayo. So, parang summary na lang, mabilisan lang yan. Kumbaga, sabihin nyo talagang wala nang paligoy-ligoy pa. Tapos, ang kung, diba, kung anong videos ay tapos ang pang-apat na sinabi ko, bakit ako na-reuse? Tinanong ko yun ang yung apat sa I asked why there was reuse content again. Sabi ko gano'n. Kahit na sabi ko nilinis ko na kasi yung ko kasi nung mag-reapply ako. Syempre pag mag-reapply tayo, nilinis na natin ang natin, ang channel natin. Sabi ko, bakit ako na-reuse uli? Nagtanong ako, bakit ako na-reuse uli? Samantalang bago ako mag-reapply, nilinis ko na ang channel ko. Sabi ko, alam ko na, kahit hindi ko alam kung saan ako na-reuse, pero nilinis ko. May mga videos na nga ako na-delete kasi hindi ko naman alam kung saan, pero naglinis ako. Maliban, sabi ko, inamin ko na maliban, sabi ko, sa music. Alam ko may cover song ako dyan, sabi ko, hindi ko dinilit, hindi ko nilinis, dahil pinaliwanag kung bakit. Sinabi ko sa kanila na dahil may kakilala ako na gano'n naman yung content, tapos nung mag-reapply, na-approve naman. So ano ang pagkakaiba sa akin? Sabi ko gano'n. Kaya sabi ko, sa live stream ko, wala akong nilinis, wala akong mute, wala akong inedit. Nung after ng live, nung mag-apply ako, hinayaan ko ang mga music doon. Dahil sabi ko kung gano'n, ipinakita ko yung section, sandali, sinulat ko dito. Section 107 of the Copyright Act of 1976 yung about sa fair use na paggamit sa music. Yun yung Section 107 of the Copyright Act of 1976 about sa fair use ng music na pwedeng gamitin. Yun ang fair use ng music, pwedeng gamitin yung music. So, yun ang ipinakita ko doon. At pangalawa, ipinaliwanag ko din na sabi kong ganon, kaya hindi ko rin inedit or dinilit or minute yung mga music, yung mga melody music na ginamit ko sa live stream ko, dahil sabi ko deserve naman ng mga may-ari ng music na kumita din sila kung sakasakali, sabi ko na ma-monetize uli ako at kumita yung live ko na yan, may kunting kita, at least ma-share ko sa kanila dahil ginamit ko yung music nila, so deserve nila na makinabang din. So kaya wala akong inedit, kung ineligible man yan, kung CPR man yan, kasi sharing naman, kaya sinabi ko yun sa kanila. Tapos ang panglima na ginawa ko, pinakita ko yung studio ko. Ito, mayroon akong maliit na studio. Yan ang panglima. Huwag niyong kalimutan yan. Ipakita mo yung studio mo. Sabi ko, ang studio ko nga, mayroon akong mic. Ito lang ditong mic ko. Ayan. Sabi ko, meron akong mic, meron akong laptop, meron akong sound card. Ito lang ditong sound card. Ayan. Ayan. Ito, sabi ko, iba sound card ako. Ito yung mga ginagamit ko pag nagko-cover songs ako para kahit paano, sabi ko, gumanda yung boses ko. At saka pag nagla-live stream ako, ito yung ginagamit ko, ganito, yan. Ang pang-last na ginawa ko, pinakita ko, meron akong apps na ang gamit ko is yung, KineMaster? Oh yeah, yung KineMaster. So, yun ang pinakita ko. Ito yung sabi ko, in-screenshot ko, ni-record ko yan. Ito yung KineMaster ko, naka-premium ako. Kaya lahat, habang may kinuha akong example, yung sample kung paano ko inedit, mabilis. Meron akong kinuha doon, wala nang salta. Habang nagsasalta ako, umaandar yan doon. Ito, ganyan, mabilis. Kasi imagine 5 minuto lang ang kailangan nyo. Pag more than kayo ng 5 minutes, hindi natatanggapin, hindi kayo makakapag-send.
Hindi ka makakapag-send. Yung send, hindi nyo maisisend yun. So, 5 minuto. So, ito, mabilisan. Kaya sabi ko, lolo, sabi ko, kaya YouTube din, sabi ko, please, sabi ko ganun, i-review nyo uli ang ano ko, yung petition ko tungkol sa pag-apply ko. Tapos yun, good na, ano naman, na, mga ilang ano lang, halos ilang oras lang, na-approve ako sa ano ko. So, ngayon, alam ko na. So, ang gusto lang pala, i-explain mo, tsaka in general, kasi may 5 minuto ka lang, kung ano talaga ang ginagawa mo. At saka, kung music man yan, music, PR, huwag kayong matakot sa music. CPR man yan, sharing yan eh. Kung hindi man yan, ineligible, wala lang kayong kita. Diba? Tsaka, sa may-ari ang kita. Ang ano lang talaga, ang kumuha ka ng halimbawa, ginawang video, ni-re-upload mo, reuse ng konti, reuse na yan. Parang ganon. So, kasi sa music naman, meron naman tayong sinasabi ko yung section, ano ba yun? Hindi ko. Section 107 of the Copyright Act of 1976. Diba? So, yan ang ginawa ko nag-apply ako, nag-appeal ako kay ano, at yun na tanggap uli na ibalik ang channel ko. Maraming salamat at sana mag-iingat po kayo palagi. Bye po!